Pinalagan ng SK Chairman na si John Anthony Reyodique ang naging pahayag ng naturang kapitana ng Barangay San Isidro. Matapos ang naging pagpapaliwanag ni Kapitana Baby Garcia Zalen nitong nagdaang araw patungkol sa pagharang ng budget ng Sangguniang Kabataan. Sa budget po kasi every 10% ng SK, kailangan po i-remit agad ng kapitan natin o ng barangay council sa fund ng sa account ng SK. May violation po kung sakaling tumagal po ito ng isang buwan, pero sa ginagawa po nila ngayon, nakailang buwan na ba? January, February, March, April, hanggang ngayong May, wala pa rin. Base sa naging pahayag ni Kapitana Baby Garcia Zalen, wala naging pagkukulang ang barangay sa pakikipag-ugnayan sa SK Chairman, gayon din sa council nito. Ang tanging responsibilidad po ng barangay ay i-transfer yung 10% share nila sa NPA, sa pondo ng SK. At may dokumento po ako magpapatunay na yan po yung pinroseso namin. Ang problem lang po, wala po silang proper coordination. At alam po yan ng SK Chairman dahil since November last year po, up to this very moment, hindi ko po yan nakakausap ng personal except pagka may ilang beses na sesyon na hindi rin naman po kami nakakapag-usap tungkol sa mga bagay. Kasi ginawa na rin po nila yun noong nakaraang taon, which is hindi po nila pinapasok ay June, July, August. Noong September na nagpaalala ulit kami na ipasok na yung 10%. Pero ang dahilan niya nun, nagkaroon daw ng bagyo, gagamitin daw sa relief food. Pero ang nakakapagtaka dito, June, July, August, paano mo na-predict na magkakaroon ng bagyo sa September? Diba? Paliwanag po kasi ng kapitan ng Barangay San Isidro ay ginamit raw po or gagamitin sa relief food sa nangyari noong September sa bagyo. Pero ang nakalagay po dun sa SK Reform Act ng RA 10742, kailangan po, pag magdi-disburse ka po ng 10% ng SK, wala na pong kailangan mag-uusap or kailangan na paggagamitan ng ibang bagay, kundi sa SK lamang. Binasag naman ni SK Chairman ang umano'y maling pagpapaliwanag ng kapitana tungkol sa Annual Barangay Youth Investment Program o ABYIP. Ayun, natawa lang ako kasi hindi niya muna tinanong sa budget office kung nakapagpasa na ba kami ng ABYIP. Ayun nga, kita naman sa post ko noong January na nakapagpasa na ako ng ABYIP at CBYDP na for checking na siya ng budget. At ayun, ngayong kailan ba? Nung nakaraang buwan, nag-meeting naman kami ng mga SK kagawad ko kung saan binigay na nila yung mga bawat project sa committee nila. Yun po yung ilalagay ko ngayon sa ABYIP na pinasa doon sa budget office para wala nang revision kung sakaling aprubahan na sa Sangguniang Pangunsod. Gayon din naman sa Fidelity Fund, pinaliwanag ni SK Chairman ang tama at dapat na pagsasagawa nito. Sa Fidelity Fund naman po, tungkol po doon, pumunta po yung treasurer ko sa BTR kung saan magre-renew po siya dahil wala pong SK account ang SK ng Barangay San Isidro sa BTR. Dahil dati na pong joined ang account ng SK at Barangay, hindi ko po alam kung bakit hindi tinatrabaho ng dating SK ang pagre-renew or paghihiwalay ng account sa BTR. Yes po. Ayun po yun dun sa mga ibang barangay na napagtanungan ko na nakakapag-deposit pa rin raw sila kahit na expired na. Ang bawal po doon ay yung magwi-withdraw ka ng expired yung Fidelity Bond mo. Yun po ang pinagbabawal. Pero ang magde-deposit po ng expired ang Fidelity Bond ay pwede po. Ayon kay SK Chairman, kanya lamang tinutupad ang sinumpaang trabaho na naaayon sa kautusan na magsilbi bilang SK Chairman. Dahil yung kapitan ko po
kung hindi nyo po nalaman, ay nag-contract po siya sa SK League noong nakaraang taon. Ayun po ay pinagbabawal dahil pagka ikaw ay elected official, lalong-lalo na pagka ikaw ay kapitan, bawal kang makisali sa bidding ng SK. Secretary ng barangay ay nag-i-schedule sa amin para sa bidding. Ayan, nakalagay dyan, Feb 29 or March 7. Ayan po ay utos ng kapitan natin. Samantala, nagbigay paalala naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG na maging responsable pagdating sa paglilingkod sa publiko. Hindi madali na maglingkod sa anumang kapasidad, lalo na maging kapitan sa barangay. Sa totoo lang, napakahirap magsilbi bilang punong barangay. Madaling pumuna, pero kapag ikaw na ang naandyan, mas malalaman mo kung gaano kabigat ang maglingkod sa ating mga kababayan. Ganun pa man, kung may pagkukulang, ito na yung pagkakataon na magsikap tayo. Kung mayroong mga konting puna sa halip na tayo magalit, doon sa konting puna ng ating mga kababayan, tandaan natin na ito para ka lang sinusunod sa tagiliran, para ikaw makaramdam ka na maging alerto ka. Hindi ka dapat balat sibuyas. J. Martin, JKRS, News and Public Affairs.